Yan. So yun po, magandang gabi po sa ating lahat. Thank you for being with us tonight. This is we are going to study the last chapter of the book of Jonah. So makakatawa ulit tayo ng isang libro. And ngayon pong araw na ito ay kasama po natin si Tuper, si ako, si Roy, Sister Ami, and kasama ko po dito si Tuper sa bahay at saka si Joseph kasama po natin dito. And we will study the book of Jonah. Sana po ay nabasa na natin para po ay mas maunawaan natin yung ating pag-aaralan. Pero bago tayo dumako at tumuloy, pwede mo muna tayo magsimula sa isang panalangin. Kuya Roy, pwedeng mag-lead ka ng opening prayer. Kuya Roy, Opo. sige. Thank you. Ayun po, tayo po manalangin. Lord, maraming maraming salamat po sa gabing ito, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord. Truly, Lord, ang mga nangyari po sa araw na ito ay isa pong pagpapala po sa amin, Lord. And Lord, ang ibababa niyo pong salita ngayong gabi po, Lord, alam ko po, Lord, na hindi lang pong ito salita, Lord, kundi ito po ay buhay po sa aming buhay, Lord, na siyang magre-rema po sa aming puso't isipan po, Lord. And magiging reflection po rin namin ito sa pang-araw-araw naming buhay po, Lord. And Lord, ang magtuturo po ng inyong salita po, Lord, tago niyo po siya sa inyong likuran, Lord. And alam ko po kung anong sasabihin po na ni Kuya Kenneth po, Lord, ay nagmula po ito sa inyo, Lord. And Lord, ito lang po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Praise God, praise God. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Thank you, Kuya Roy, for that powerful prayer. And today, dadako na tayo sa Jonah chapter 4. So, a little background lang kung ano ba yung nangyari dun sa chapter 1, chapter 2, and then chapter 3. So, una, sa chapter 1, doon tinawag si Jonah na mag-share ng word of God sa mga taga Nineveh. Yung Nineveh is kalabang bansa nung bansa ni na Jonah, which is yung bansa ni na Jonah is Israel. Tapos nag-share siya. Ito sinasabihan siya ng Lord na mag-share ka ng word of God sa Nineveh, which is yung kalabang country nila o yung country na hindi nila kasundo. And si Jonah, dahil meron siyang mga reasons kung bakit ayaw niya, tumatakbo siya sa Panginoon dahil dahil ayaw niya mag-share ng word of God sa mga Nineveh kasi ang gusto niya dapat parusahan tong mga to sa mga sama ng mga ugali. And then secondly, ayaw din niya mag-share kasi iniisip niya na baka alam mo, patayin siya doon or siya ay imak lang doon, lokohin siya doon, asarin ng mga tao doon. Kasi it was described in the Bible that the city of Nineveh is very cruel and very evil. Yan. And then nakita din naman natin ang pagkilos ng Panginoon, nagkaroon ng bagyo, and then si Jonah ay nagkaroon ng dahilan para si Jonah ay bumalik at magrepent sa Panginoon. And then on the chapter 2, kinain siya ng isda and doon siya ay nanalangin and doon siya nagkaroon talaga ng personal time with God. And then doon na siya nanalangin that the salvation is truly from the Lord, na ang salvation ay tanging sa Panginoon lang natin mahahanap. And then dahil sa kanyang heart na nagrepent na sa Panginoon, na ready na ulit maglingkod sa Lord, here comes the chapter 3 kung saan si Jonah ay nag-share ng word of God sa mga taga-Nineveh. And because ganun ka-powerful yung word of God, yung mga country of Nineveh, yung great city of Nineveh, ang nangyari sa kanila, nagrepent sila. And then even the king, yung hari ng Nineveh is nagrepent din. And then after nilang nagrepent, is sinabi doon na winidheld o nag-relent si God sa kanila at hindi sila pinarusahan kagaya nung pinoprophesy ni Jonah sa kanila. Kasi ang prophecy sa kanila, magrepent kayo kasi pag hindi kayo nagrepent, you will face the judgment of God. And nagrepent sila. And then God gave them mercy, pinatawad sila ng Panginoon, binigyan sila ng awa at ng habag. And then here comes chapter 4. Yan, dadako na tayo sa chapter 4. Welcome, Joseph. Yan, si Kyle at si Ate Arlene. Yan, thank you for joining. And then let's read from verse 1. Sinong gustong bumasa nung verse 1 natin? Sinong gusto bumasa? Kita niyo ba yung screen ko?
Yan. Sige, ako na lang siguro muna at baka hindi naririnig. Yan. Sabi dito sa verse 1, but to Jonah, this seemed very wrong and he became angry. Imbis na matuwa si Jonah dahil nagrepent na yung mga tao, nagbalik sila sa Panginoon, si Jonah is parang nainis pa siya at nagalit. Sa ibang version, sinasabi dito that Jonah was displeased. Hindi siya natuwa dun sa pagre-repent ng mga tao at kapatawaran na ino-offer ng Panginoon dun sa mga taga Ninive. Which is, first of all, very strange. Parang ang weird naman ni Jonah kasi sa isang preacher, di ba, pag isang preacher nag-preach siya sa isang congregation, sa isang lugar, di ba dapat natutuwa ka kapag pagka sinusunod nila yung pinipreach mo sa kanila. Pero si Jonah, hindi, ayaw niya. Ayaw niyang mag-repent yung mga tao at ayaw niya rin kaawaan ng Lord yung mga taga Nineveh. And actually, kung mababasa natin sa ibang verse o sa ibang version or the original version ng word na angry dito, is not only a kind of angry na parang nairita lang, ganon. But yung the Hebrew word na ginamit dito na kind of hate or kind of angry is talagang matindi, matinding galit yung naramdaman niya dahil sa pagre-repent ng mga tigininibe. This shows that first, meron talagang problem sa puso or sa heart posture ni Jonah. Kasi sino bang hindi matutuwa na tinawag ka ng Lord na maging propeta para magbigay ng warning. Tapos nung nakinig sa warning yung mga tao, nagalit ka na, ba't kayo nakikinig sa warning ng Lord? Yan, nakaawa tuloy sa inyo ang Lord. And makikita din natin na ito rin yung isa sa mga reasons kung bakit ayaw talaga ni Jonah na mag-share ng word of God sa Nineveh. Because he knows that God is a merciful God, and kapag ka nagrepent yung mga taga Nineveh, patatawa din ng Lord si Nineveh, ang mga taga Nineveh. And ayaw siya ni Jonah kasi iniisip niya na yung Assyria kasi, the Nineveh, yung great city ng Nineveh is from Assyria, and si Jonah naman is from Israel. And ayaw ni Jonah na dapat kami yung chosen people, dapat kami lang yung maligtas. Dapat kayo parasahan kayo kasi ang sasama ng mga ugali nyo. And this shows kung paano talaga yung heart posture ni Jonah. Na si Jonah ay may problema siya sa puso. May problema siya dun sa kanyang sa heart. And we can read from verse 2 to 3. Let's go to verse 2 to 3. Yan. Verse 2 to 3, sabi dito, he prayed to the Lord, isn't this what I said? Is it Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? This is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. And verse 3 says, now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. Ganun siya ka-okay. Yung galit ni Jonah dun sa mga taga Ninive at dun sa nagginawa ng Lord na pagpapatawad sa mga taga Ninive. Kasi you can read this, you can hear, mababasa nyo dito, sinasabi niya na, hindi, Lord, parang hindi naman ito yung sinabi mo sa akin na gagawin mo sa kanila. Di ba sabi mo, parurusahan mo sila? Pero bakit parang hindi yun ang nangyayari? Sabi niya, kaya nga ako tumakas sa'yo kasi ayokong gawin yung pinapagawa mo kasi kilala kita Lord. Mapagpatawad ka, papatawarin mo yung mga yan pag bumalik yung mga yan. Alam ko, napakabuti mo, you are abundant in love and you are slow to anger. Kaya nga sabi ni Jonah, kung ganyan lang din naman, mabuti mamatay na lang ako. It is, sabi niya, therefore, O Lord, please take my life from me. Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa ganun ang gawin mo. And makikita natin dito, si Jonah, galit na galit siya kasi ayaw niyang mapatawad yung mga tag-Ninive, yung mga Assyrians. Because iniisip niya na yung mga Assyrians kasi is enemy of Judah and Israel kung saan nagmula si Jonah. And ang gusto niya, dahil masama yung ginawa ng mga taga-Juda, ng mga taga-Ninive, dapat parusahan din sila because he hate those nations. Dahil kaaway sila, gusto nila na kaawaan kami ng Lord, kayo, parusahan kayo. And makikita natin dito na first of all, makikita natin yung unang-una, yung character ni God. Na kapag sinabi natin na God is a merciful God, na God is a gracious God, He is consistent with it. Amen?
na ang Panginoon ay hindi siya nagbabago. Pwede bang i-type natin dyan sa chat box natin? Sabihin natin, hindi siya nagbabago. Tas malaki dapat yung S sa siya ha, kasi patungkol yan sa Lord. Hindi siya nagbabago. Yan, type natin sa chat box, hindi siya nagbabago. Amen. Amen. Praise God. Praise God. And makikita natin dito na ang Lord, He is a merciful God. Despite na sinasabi sa kanya ni Jonah na dapat hindi patawarin niya mga yan, nasasama naman ng mga ugali. Pero because God is a merciful God, He is a gracious God, nagre-respond siya sa repentance ng mga tao. Yan. Amen. And we can read here which leads me to my first point. First point is God is a gracious and a merciful God. Sabi, Jonah was angry because God forgave Nineveh, but this only proved that God's consistent character. Ano ba ang character ni God? He is a gracious God, He is a merciful God, and He is a God that is slow to anger. Siya ay maawain, mabiyaya, at hindi madaling magalit. And makikita natin yan sa karakter ng Panginoon na hindi lang siya naawa dati kina Jonah, hindi lang siya naawa sa mga taga-Juda, hindi lang siya naawa sa mga taga-Israel, kundi sa lahat ng tao siya ay maawain. Kasi ang Diyos ay pareho noon, ngayon at magpakailanman. At kung ano siya sa iba, ganun siya sa maraming mga tao, sa lahat ng mga tao. Amen? Ang Diyos, sabi nga natin sa chat kanina, ang Diyos ay hindi nagbabago. So, ang gusto kong i-share sa inyo dito is we are just all recipients of God's mercy. Pwede bang mag-react yung mga taong sino sa inyong kung nakaranas ka ng mercy ng Lord sa buhay mo, pwedeng mag-react ka kahit anong react. Yan, reaction, heart, angry, kayo bahala. Kung talagang isa kayo sa mga nakaranas ng mercy ng Lord, yan, click kayo ng react. And ito yung nagpapatunay na bawat isa sa atin, nakatanggap tayo ng mercy ng libre. And then, sino ba tayo para ipagdamot yung mercy na tanggap natin sa Panginoon? Amen. Kung yung kapatawaran na tinanggap mo, yung mercy na tinanggap mo, yung grace na tinanggap mo, ay tinanggap mo siya ng libre, anong karapatan mo na ipagdamot natin siya sa iba? Amen? Amen. Hello, Almini. Yan. Sabi ko dito, we are all recipients of God's mercy. We cannot deny others the same mercy we freely receive. Libre mo namang nahingi yan, bakit hindi mo i-share sa iba? Libre mo namang natanggap yan, bakit pinagdadamot mo sa iba? 'Di ba? So lahat tayo, tagapagmana lang tayo o nakaranas lang tayo ng mercy ng Lord sa ating mga buhay. Sabi niya, not this what I said when I was still in my country? Kasi makikita nga natin na parang ina-expect ni Jonah na nawawasakin talaga ng Lord yung lugar ng Nineveh. Makakaranas talaga sila ng judgment. Pero hindi niya in-expect na kapag nag-share siya ng word of God, is magre-repent talaga yung mga taga-Nineveh. Kaya parang nagalit siya na dapat hindi kayo nag-repent para kayo parasahan ng Panginoon. And nakikita natin dito, nasabi niya dun sa last part, dito ako medyo natawa na parang masyadong OA to si Jonah. Sabi niya, for it is better for me to die than to live. Sabi niya, mabuti pa kung ganun lang din naman, mamatay na lang ako dito. Di ba? And ganun katindi yung galit ni Jonah, ganun katindi yung heart niya, na sobrang tigas din ng puso niya para sa mga taga Nineveh. And makikita natin dito yung pagtakas ni Jonah sa calling ng Lord sa kanya nung sa chapter 1, hindi lang siya takot na baka hindi siya paniwalaan. Actually, yung takot niya is kaya ayaw niya mag-share kasi alam niya na kapag naging effective siya na preacher, naging effective siya na prophet, is baka patawarin nga sila ng Panginoon. So, a few reasons for this is because sa isip ni Jonah, alam niya na ang Israel kasi, 'di ba si Jonah is from Israel. Alam niya na yung Israel is a chosen land. Alam niya na si Israel, silang bansa nila is a chosen land. Na parang siguro iniisip nila, I don't know kung anong pumapasok sa isip niya. Pero one reason maybe is because iniisip niya na dahil kami yung pinili, dapat kami lang yung mapunta dyan sa langit, kami lang yung patawarin. Pero the reality is, ang forgiveness ng Lord ay para sa lahat.
Siguro meron kayong naaalalang kwento sa Bible kung saan merong isang isang ama na meron siyang dalawang anak, yung isa masama ang ugali, tapos yung isa yung panganay, and then nagalit yung isa kasi pinatawad yung masama ang ugali. And siguro familiar kayo on the story of prodigal son. Yan, siguro kung narinig nyo na yung prodigal son, pwede ba mag-chat tayo ng amen? Yan. Yung story ng prodigal son is meron siyang anak na dalawa, isang mabait, sabihin na nating mabait, masipag, at isang bunsong anak na masama ang ugali. And then makikita natin doon na parang same sila na nangyari dito sa Nineveh. Si ano, yung Nineveh, sila yung prodigal son na after ng lahat na nangyaring ginawa nilang kasamaan, they go back to the father and then the father forgave them. Pero nandito ngayon yung panganay, which is yung parang si Jonah dito sa pagngyaring to, na si Jonah nagtatanong siya, nang sasama naman ang ugali niyan, pinaghanda mo pa, pinatawad mo pa, 'di ba? Pero we can see here na consistent talaga yung character ng Lord when it comes to be gracious God. So He is willing to accept you, forgive you as long as you run back to Him. Kaya nga hindi ako naniniwala dun sa sinasabi ng mga tao na bakit sa Old Testament ganito siya, but sa New Testament ganito na siya, na parang nag-iba ang character ng Lord. Hindi yun totoo. Kasi this one is from Old Testament, pero we can see God's glory, God's grace, God's goodness, God's mercy, even in the Old Testament. Amen? Sabi niya, He is willing to accept you. Ready siyang tanggapin ka as long as you run back to Jesus. Amen? Amen. Okay. Let's go to our verse 4. Sabi dito, sa verse 4, but the Lord replied, is it right for you to be angry? Yan. Tinanong ngayon siya ng Lord. Jonah, tama ba na magalit ka sa akin? Tama ba na magalit ka? Ito, sana maging malinaw sa atin. Jonah is expressing his anger against God. Yung si Jonah naman, nagpapakita lang naman siya ng honesty niya sa kanyang kung ano yung nararamdaman niya. Pinapakita niya lang na galit siya. Pero ito po yung sana maunawaan nating dalawa. It is okay for you to be honest with God. It is okay for you to share your frustration with God. Pero, hindi porket nagagalit ka sa Panginoon, ibig sabihin na yung galit mo is justified na or nasa lugar yung galit mo. Naintindihan ba? Pwede tayong lumapit sa Panginoon when you are angry, when you are sad, kapag malungkot ka, nagagalit ka, you can come to God. Pero dapat din nating maunawaan na yung galit natin, kung hindi naman siya nanggagaling sa tamang lugar, hindi naman sa tamang bagay nanggagaling yung galit mo, then it is not justified. Pero it is okay to be honest with God. And nakakatuwa dito yung tanong ni God, eh, it's yung tanong sa kanya, tama ba na magalit ka, Jonah? And makikita natin yung character ni Lord na si God, lagi siya nagtatanong minsan sa atin, tinatanong kanya, hindi dahil hindi niya alam, kundi minsan tinatanong ng Lord John for us to reflect on what we are doing. Naintindihan niyo ba ako? Minsan tinatanong ka ng Lord na, for example, ako, sometimes may mga hinihingi akong bagay sa Lord o meron akong bagay na sinasangguni sa Lord. And then instead na sagutin ako ng Lord, minsan tinatanong ako ng Lord ng isang tanong, and then doon ako napapa-reflect, doon ako napapaisip na oo nga no. For example, sabihin ko na, Lord, gusto kong magkaroon ng ganito. Tapos tatanungin ka ng Lord, kailangan mo ba talaga yan? O gusto mo lang ipagmalaki sa ibang tao na may ganan ka? O gusto mo lang maitaas yung sarili mo kaya mo hinihingi yan? And then through those questions, nagkakaroon tayo ng reflection. And itong character ng Lord na to is very consistent din. Sige, balikan natin yung mga ibang references kasi medyo madami-dami to. Ilang beses nagtanong ang Panginoon sa kanyang mga tao. If you can read here, sabi niya dun sa Genesis 3 verse 13, tinatanong niya sina Eva, ba't ka na, sabi, nasaan kayo? Bakit kayo natatakot? Ba't kayo hubad? Hindi dahil hindi alam ni Jesus, ng God, kung anong ginawa ni Eva at ni Adan, kundi dahil gusto nila na tinatanong nila sina Eva at Adan kasi gusto nilang ma-admit yung kasalanan na ginawa nila. And then makikita din natin yan sa Genesis 4 kung saan tinatanong din ni Abel, ni Lord si Cain kung bakit niya pinatay si Abel. We can read from First Samuel chapter 13 verse 11. Ito yung si Saul ay nag-offer siya ng sacrifice nang hindi niya iniintay si Samuel. We can read from Second Samuel chapter 12 verse 9.
Na ito naman yung si Nathan naman, kino-confront niya si David after niya magkasala and inano niya yung issue niya with Bathsheba and kay Uriah. And also we can read from Isaiah 6 verse 8 na kung saan tinatanong naman dito whom shall I send? Who will go for us? Si Isaiah naman dito nakakita siya ng vision. Sa Matthew 16 verse 15, makikita naman natin dito na sinabi niya, Who do you say I am? Jesus asked his disciple about his identity. Hindi tinatanong ni Jesus yung mga disciple na, sino ba ako? Hindi dahil hindi alam ni Jesus kung sino siya, kundi tinatanong niyo yung mga disciple, sabi ng guro, sabi kayo ng Messiah, pero kilala niyo ba talaga ako? And then, makikita naman natin sa Matthew 20, verse 22. Sabi, what do you want me to do for you? Yun naman yung sinabi ni Jesus doon sa dalawang blind men na gusto silang na dumadaan. Hindi yun question na para hindi alam ni Lord kung anong kailangan ng mga blind men. Pero sometimes, tinatanong tayo ng Lord kung ano bang gusto nating mangyari para tayo mismo ang magsabi sa Kanya. And dito din, mababasa din natin sa Luke 22, yung kay Judas. And also on Acts chapter 9, yung kwento ni Saul or ni Paul, kung saan sinasabi niya, Saul, Saul, why are you persecuting me? And it just shows, sometimes, may mga tanong tayo sa Panginoon, pero minsan ang sagot din sa atin ng Panginoon ay tanong din. Because sometimes God is asking us these questions for us to reflect. Minsan tinatanong pa natin ng Panginoon, minsan meron tayong pinapakita sa Panginoon, minsan meron tayong mga request sa Panginoon. Pero God knows sometimes na alam mo naman ang kasagutan sa heart mo eh. Alam mo naman yung totoo. Alam mo naman yung sagot. Kailangan mo lang mag-reflect. Kailangan mo lang maisip kung ano ba yung kasagutan doon sa ating mga katanungan. And yun yung tanong sa kanya ng Lord sa verse 4. Sabi niya, tama ba na magalit ka? Na yes, Jonah was angry towards God, and yes, it was all right for Jonah to state his own anger towards God, but we must also repent of his anger towards God. Oo, tama na si Jonah ay kung nagalit siya, edi nagalit talaga siya, no magagawa natin. Tama din na sinabi ni Jonah yung frustration niya sa Lord, yung anger niya sa Lord. Pero dapat matutunan din, kagaya ni Jonah, na mag-repent dun sa anger na nararamdaman niya sa Panginoon. Kasi wala si Jonah sa lugar. And dito siya i-correct ng Panginoon. And which is yung naglilid tayo sa ating lesson number 2. Yan. Sabi dito sa lesson number 2, we must guard our hearts against pride and judgment. Sabi dito, Jonah judged the Ninevites as unworthy of God's forgiveness. And nakakatawa to kasi si Lord, iniisip niya yung mga Nineveh na sige patatawarin ko sila. Pero si Jonah, hindi naman sa kanya nagkasala, hindi din naman siya ang Diyos. Pero siya mismo, ba't hindi mo magawang makapagpatawad? Eh, ang Diyos nga pinatawad sila, ba't ikaw ganan ka? Sabi dito, for by grace given I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather of yourself be sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. Kagaya ng sinabi ko kanina, lahat naman tayo tumanggap lang tayo ng goodness ng Lord. We are all recipients of God's mercy and God's grace. Amen? Na lahat tayo ay nakaranas lang ng goodness at mercy ng Panginoon. And sometimes marami mga believers na lalo na yung mga ligtas na, sometimes akala natin tayo ay mga redeemed or parang tayo ay mas mataas sa iba. We are holier than thou. Mas mataas or mas banal tayo sa iba. Pero the reality is, tayo lang naman ay kaparehas lang nila. Pinatawad lang din tayo. And sino tayo para ipagdamot yung forgiveness na binigay lang din sa atin ng libre? 'Di ba? Tinanggap mo ng libre pero ayaw mong i-offer ng Lord sa iba, which is hindi siya tama. Amen. Sabi ko dito sa isang point, do not let pride make you forget where God found you. Mercy received must become mercy extended. Kung nakatanggap ka ng mercy, anong natin na ipagdamot yung mercy na natanggap natin? Amen. Kung nakatanggap ka ng kapatawaran, anong karapatan natin na ipagdamot yung kapatawaran na tanggap natin?
Amen? Kung nakatanggap ka ng grace, anong karapatan natin na ipagdamot yung grace na natanggap natin? We are all just recipient, tagatanggap lang tayo. And sino tayo para ipagdamot to sa iba? Amen? Amen. Praise God. Praise God. Pwede bang i-chat natin dyan sa ating chat box? Sabihin mo dyan, nakakapslak ha, gusto ko. Huwag kang madamot. Yan. Huwag kang madamot. 'Di ba? Libre mo namang tinanggap yung mercy ng Lord. Ba't mo pinagdadamot sa iba na hindi parurusahan yung mga yan ng Lord? 'Di ba? Hindi, dapat bawat isa sa atin kung pinatawad ka ng Lord, then other people are worthy of God's forgiveness as well. Huwag nating ipagdamot sa kanila yung tinanggap natin ng libre. Amen. Amen. Let's go to verse 5. Sabi dito, Jonah had gone out and sat down at a place east of city. There he made himself a shelter, sat in its shade, and waited to see what would happen to the city. So si Jonah, kung mababasa natin dito, si Jonah merong time na umalis siya dun sa lugar ng Nineveh, nag-set up siya ng sarili niyang lugar doon, and then nakita natin dito, sabi niya, ino-observe niya pa rin yung Nineveh. Kasi iniisip niya na baka ano pa to, baka magbago pa ang isip ng Lord, makaalis na dyan, tapos baka parasahan pa yung mga yan. Ibig sabihin, parang nag-expect pa rin siya and hoping na sana talaga masira tong lugar ng Nineveh na to. So he went out of the city for safety. Lumalis siya sa Nineveh kasi iniisip niya na aalis muna ako dyan sa Nineveh at baka magbago pa ang isip ng Lord, tapos parasahan kayo dyan, madamay pa ako. And then, verse 6, mababasa natin dito, sabi sa verse 6, then the Lord provided, sa ibang version, prepared. Pwede bang i-chat natin to? Kasi ito mahalaga to. Chat niyo yung word na prepared. Yan. Chat natin yung word na prepared. Sabi dito, then the Lord God provided, sa ibang version, prepared a leafy plant. Did it grow up over Jonah to give shade for his head to ease his discomfort, and Jonah was very happy about the plant. So, nandun si Jonah, umalis siya sa Nineveh, and then nag-set up siya doon ng bahay-bahayan niya, and then ang Lord nag-provide siya ng isang halaman kung saan yung halaman na yun nagbibigay sa kanya ng pandong, nagbibigay sa kanya ng shade, and then actually makikita natin dito na nawala daw yung discomfort ni Jonah, and this is the first time for the whole book, ito yung kauna-unahan sa buong book na pinakita that Jonah was happy about something. Ibig sabihin, ito yung unang-unang beses na dinescribe na si Jonah ay natuwa sa isang bagay, na this is the first time na na-mention dito sa Bible na siya ay nagkaroon ng kasayahan. And makikita na natin dito yung heart ni Jonah because we can see that yung puso ni Jonah medyo selfish siya, no? Na nung pinatawad siya, wala siyang pakialam. Nung pinatawad yung mga taga Nineveh, nagalit siya. Pero nung binigyan siya ng blessing ng Lord, binigyan siya ng Lord ng bagay na magbibigay sa kanya ng comfort, bilang ay happy na ulit. Ibig sabihin, para makikita natin na si Jonah, sana hindi tayo maging ganon, na kapag ka yung iba nabibigyan ng blessing, galit tayo or naiinggit tayo. Tapos kapag ka binigyan ka naman ng Lord, ikaw naman ay masaya. Dapat hindi. Hayaan natin na maging masaya tayo sa blessing ng iba. And then and let's just wait for God to give us kung ano yung ibibigay sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Nakita natin dito na nag-prepare ang Lord, and actually mababasa natin sa Bible na ilang beses nabanggit yung word na prepare. Kasi yung journey ni Jonah, parang lagi siyang pinaprepare ng Lord. Even yung, tandaan nyo, yung great fish na pinag-aralan natin, yung malaking isda na kumain sa kanya, it was mentioned in the Bible that fish was prepared, inahanda para sa kanya. And makikita natin dito na unang-una, si Jonah may pagka-selfish siya. Ang iniisip niya lang puro pang sarili niya. Kaya ayaw niya ding maligtas yung mga taga Ninive kasi iniisip niya na maliligtas naman ako, okay lang naman na magdusa yung mga yan. And then this one, kaya siya natuwa kasi binigyan siya ng shade ng Lord na matatanggal yung discomfort niya. And we can read from verse 7. Basahin natin verse 7. But at dawn, the next day, God provided a worm. Nakita niyo ulit yung word na provide, prepared a worm, which showed the plant so that it withered. Verse 8, sinabi dito, when the sun rose, God providing a scorching east wind. Ibig sabihin, nakakapaso
nainit. And the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. Sobrang init nung nahimatay si Jonah and he wanted to die na naman. Yan. Di ba nung may blessing, ang saya, praise God, ang saya. And then nung nakaramdam na naman siya ng init, sabi na naman ni Jonah, mabuti na mamatay na lang talaga ako. It would be better for me to die than to live. Medyo may pagka-OA din pala talaga si Jonah. And alam niyo ba, nakakatawa ang ironic nung word na ginamit dito because it says na, 'di ba sinabi dito, Jonah was angry with God because pinatawad ni God yung mga taga Nineveh. Actually, yung word na angry na ginamit dito, yung Hebrew word, the word angry na ginamit dun sa verse na yung sinasabi ni Jonah na angry ako sa mga yan, angry ako dun sa nangyari, is yung literal translation niya is to be hot, maging mainit. And ang ironic kasi yung anger na gustong maranasan ni Jonah na yung anger na nararamdaman ni Jonah para sa mga Nineveh, pinaranasan niya ng Panginoon. And then nung naranasan naman niya, sinabi niya, mabuti mamatay na lang ako. Ibig sabihin, minsan may mga gusto tayong mangyari dun sa ibang tao. And then kapag sa'yo naman nangyari, ayaw mong sa'yo mangyari. 'Di ba? Gusto natin dapat ganito sila, dapat ganun sila. Pero pag sa'yo nangyari, ganun din naman ang nagiging response mo. And it just shows it just shows na sometimes meron tayong mga bagay na dapat ganito ang mangyari sa kanila, dapat ganito ang mangyaring masama sa kanila. And then marirealize mo na even you, hindi mo din siya gusto mangyari sa iyo. Kaya nga meron tayong tinatawag na golden rule, 'di ba? Kung ayaw mo mangyari sa iba, kung ayaw mo mangyari sa iyo, wag mong i-wish para sa iba, 'di ba? Kung ayaw mong mangyari sa iyo, wag mo ding i-wish na mangyari sa iba. And pakikita natin kay Jonah na tama, gusto mo maranasan ng Nineveh yung anger or yung too hot. Tapos nung pinaranas sa'yo ng Lord, sasabihin mo, gusto mo na mamatay. 'Di ba? And makikita natin dito na ang hirap lang or nakakatawa or nakakalungkot kasi this is actually the last word na sinabi ni Jonah dun sa buong chapter, sa buong book na mabuti mabatay na lang ako. Nakakalungkot na imagine meron kang sulat, last yung book mo, and yun yung last na nasabi mo na gusto mo nang mamatay. And sabi dito na Jonah was very grateful for the plant and then tuwan-tuwa siya nung una dun sa plant. As nung namatay yung plant, sabi niya, mabuti mamatay na lang ako. And sa sobrang parang ganun yung attachment niya dun sa plant, ganun yung attachment niya dun sa halaman na sobrang lala na gusto niya nang mamatay. And makikita natin dito, yung problem naman ni Jonah is hindi lang yung talaga yung halaman eh. It is because may problema siya sa kanyang heart. Lagi siyang may bagay na ipinagko-complain, meron siya laging na parang naghahanap ba siya ng irereklamo niya. And which leads me to my point number 3. Lesson number 3, it says here na a complaining heart will always find something to complain about, which is the truth. The truth na kapag ang isang tao ay complainer siya, reklamo ng reklamo, lagi siyang nakakahanap ng bagay na irereklamo. 'Di ba? Kahit maliit na bagay, malaking bagay, tamo. Nung nangyari yung sa Ninive, nagreklamo siya. Nung binigyan siya nung namatay yung halaman, nagreklamo din siya. So Jonah became upset even over a small plant. Kahit maliit na bagay, lagi siyang nagrereklamo. And yun yung kinokontra ng yan kasi yung pagko-complain kasi ay bunga ng laman. That is our fleshly desire na mag-complain ng mag-complain. Sa kabilang banda, our spiritual desires naman is to give thanks. Amen? Ibig sabihin, kung ayaw mo maging complainer, maging thankfuler ka. Meron mo rin na gano'n, na maging mapagpasalamat ka. Magkaroon ka ng thankful heart. Amen? Pwede bang i-chat natin dyan chat natin, sabihin natin dyan, I have a thankful heart. Akala minsan kasi ng maraming tao, ang problema nila is madami silang sitwasyon na pangit. Pero alam nyo ba, kapag ang isang tao, ang puso niya talaga, mareklamo siya or lagi siya nagko-complain kahit sa maliliit na bagay, instead na magpasalamat sa mga maliliit na bagay na nangyayari sa kanya, lagi at palagi siyang makakahanap ng problema.
Lagi at palagi siyang makakahanap ng something to complain about, 'di ba? And sabi nga dito, let us not let small things affect us so much. Minsan ang liliit lang na bagay. Hindi nabasa lang yung medyas mo, galit ka na agad. Hindi ka lang pina-overtake nung ano, galit ka na agad. Hindi ka lang nakakain ng ganitong gusto mong orderin, galit ka na agad. 'Di ba? Parang we always find even small things affect us so much. And makikita natin to kay Jonah na kahit yung small plant lang, namatay lang yung small plant, gusto mo na agad mamatay. And alam niyo po, isa din sa mga natutunan ko, the reason kung bakit ganun minsan yung attitude natin towards something o towards sa ibang bagay is because binibigyan natin ng sobrang pahalaga yung mga bagay na temporary. Amen. Amen ba? Kaya minsan lagi kang galit, lagi kang problemado, lagi kang ano. Kasi minsan kahit mga maliliit na bagay na temporary lang naman sa mundong ito, hindi naman sobrang mahalaga. Pero binibigyan mo ng bigat sa iyong buhay. And we depend so much sa mga temporary things dito sa ating mundo. And yung mga bagbagay na nagbibigay sa atin ng comfort. Alam nyo ba, actually kung makikita natin sa Bible, yung comfort, isa siya sa mga dinidescribe ng mga idols daw ng mga tao. Na kung saan lang, tao, lagi sila naghahanap ng comfort. Kapag wala na sila sa comfort zone nila, wala sila sa kaayusan, laging parang nawiwindang ang kanilang mga buhay. Pero alam niyo po, ang reminder ko sa inyo, always remember what truly matters. Hindi naman lahat ng bagay dapat nating ipag-complain, kundi sa lahat ng bagay dapat nating ipagpasalamat. Sabi nga sa scripture, do not worry about anything. Instead, Pray. pray about anything. At sinasabi doon na maging mapagpasalamat daw tayo sa lahat ng bagay. 'Di ba? And alam niyo, meron akong isang na prayer and I hope you remember this. Na ang galing ng prayer niya. Sinabi niya, before I ask anything, Lord, I want to think about everything. Nabi ko, Lord, bago ako lumapit sa iyo tungkol sa anything, anumang bagay na hinihingi ko, Lord, gusto ko magpasalamat sa iyo sa lahat ng bagay na meron ako. And alam niyo po, yung happiness kasi ni Jonah, tsaka yung anger niya, alam niyo kung mapapansin niyo, isa lang yung pinagmumulan eh. Pinagmumulan lang kasi nakasenter siya sa kanyang sarili. Tama, nagalit siya na naligtas yung Ninive kasi wala naman akong paki dyan eh. Ako naman ligtas na ako eh. Nakasenter lang siya sa self niya. Nung nasira yung halaman, nagalit din siya kasi nakatutok lang din siya sa kanyang sarili. And this is the reality. Kapag ang isang tao self-centered, it is easy for her or for him na maging offended, easy sa kanya na maging laging galit, easy sa kanya na laging para siyang inaapi because nakasenter ka sa sarili mo. Kaya nga tinuturuan tayo ng Bible that we should be Christ-centered. Chat natin din sa ating chat box. We are Christ-centered. Yan. We are Christ-centered. Amen. And alam niyo po, meron akong isang napanood na isang video and it stucks with me. Parang nabago niya yung brain chemistry ng utak ko. Sabi niya doon, hindi to nasa Bible, wala to sa Bible, pero isa sa mga natutunan ko, parang observation lang doon sa isang video. Sinabi niya, marami daw mga tao na kaya miserable yung buhay nila kasi ang babaw ng standard nila pagdating sa pagiging sa kalungkutan at sa galit, pero ang taas ng standard nila about sa kagalakan. For example, binigyan ka ng isang regalo, hindi hindi sapat, ay gusto ko dapat, ayoko ng ganun, gusto ko mas malaki. Kaya hindi ka nagiging masaya. Binigyan sa honors, kunwari, nag-aaral ka, naging second place ka. Yung standard mo sobrang taas, hindi mo maabot, kaya parang ang hirap sa'yo maging masaya. Pero pagdating sa pagiging magagalit, pagdating sa galit, pagdating sa lungkot, kahit maliit na bagay, okay ka na doon. Minsan matisod ka lang, galit ka na. Minsan may nag-overtake lang sa iyo, galit ka na. O sometimes may ano lang sa iyo, may magtaas lang sa iyo ng boses, galit ka na kasi yung standard natin pagdating sa mga bagay na makakasira sa araw natin ay sobrang baba, pero yung mga bagay na magbibigay sa atin ng kagalakan sobrang taas ng standard natin. And
ang yun sana yung maging ano natin na baliktarin natin. Dapat parang mataas yung dapat kailangan muna may mangyari muna sa yung sobrang malala bago ka magalit. Pero dapat sa kabilang banda naman, dapat kahit maliit na bagay magkaroon tayo ng kagalakan. Alam niyo kung saan nagsisimula yung kagalakan? Kapag yung isang bagay na yon ay nagmumula siya sa isang pusong mapagpasalamat. Amen? That we should be thankful with even the small things that we have, and then you can find joy, and then you can find ako niniwala ako na wala namang problema na mangarap magkaroon ka mag-desire ka ng mga bagay na gusto mo. Pero alam nyo, napakahalaga na magkaroon din tayo ng alam yung contentment sa kung anong meron tayo, magpasalamat sa kung anong meron tayo, and then hope na ibigay ng Panginoon kung ano pa yung mga ina-expect natin. Pwede siyang mag-exist ng sabay na kontento ka pero nag strive ka pa rin para makuha mo yung mga gusto mo sa buhay. Amen? Amen. Pwede bang i-chat natin dyan? Sabihin nga natin, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa lahat ng blessings na meron kami ngayon, maliit man o malaki. Salamat, Panginoon. And then, alam nyo, isa pa dito sa mga naging dahilan kung bakit nagalit si Jonah. Sabi ni God sa verse 9, But God said to Jonah, Is it right for you to be angry about the plan? And it is. Sabi niya, He said, I am so angry, I wish I were dead. O talaga din si Jonah eh. Sabi niya, Jonah made three errors that angry people often make. Meron daw ginawa si Jonah na tatlong bagay na usually nagiging dahilan kung bakit lalong mas nagagalit ang isang tao. The first one, Jonah quit serving God and the others. Kung makakita natin dito, si Jonah parang nawala na siya ng pake dun sa mission na binibigay sa kanya ng Lord na pumunta sa Nineveh, ganito, parang nag-quit na siya na maglingkod. And then also, nawala na rin yung care niya dun sa mercy ibibigay ng Lord sa Nineveh. Ang sabi dito, number 2, Jonah separated himself from others. Makikita natin na umalis siya, bahala na kayo dyan, kayo na ang ano dyan. And alam nyo, sometimes yung galit natin can cause na i-separate natin yung ating sarili sa iba. Iwan ko siguro naranasan nyo na to. Marami na akong taong narinig na ganito, na kapag kagalit gusto, hindi, mag-isa muna ako. Yan, parang lagi natin kinakat yung relationship natin sa iba. And this is the reality. Yung anger natin, mas lalo siyang lumalalim, bumibigat kapag ka sinosolo mo siya. Ramdam ko yan, naranasan ko yan na parang siyempre, finifeed mo ulit yung sarili mo na kaya ako galit kasi ganito, kaya ako galit ganito. Kaya mas nagiging mabigat siya, mas nagiging madilim siya. And this is the truth. And gusto ko pong itong maging malinaw sa atin na lagi niyo itong tandaan na ang darkness, yung gawa ng enemy, always thrives when you are alone. Yung mga temptation, yung galit, lahat ng mga evil things, dark things, lahat yan, mas nagiging susceptible ka sa kaaway o nagiging malapit ka sa kilos ng kaaway kapag mag-isa ka. Pansin niyo sa sa tupahan, sino ang inaatake ng naatake ng mga wolf? Yung malaki ba, yung maliit? Hindi niya binabasihan kung sino yung malaki, kung sino yung maliit. Ang binabasihan niya kung sino yung tupa na mag-isa. Kaya nga, dapat pa mga Kristiyano, lagi tayong magkakadikit. Palagi tayong nagpapaalalahanan. Kapag tinutulak ka na ng sarili mo na, hindi, dapat mag-iisa na lang ako, kaya ko nang mag-isa, then that is the deception of the enemy. Even si Adam, sinabi ng Panginoon, it is not okay. It is not good for man to be alone. 'Di ba? Hindi dapat tayo maging mag-isa. Kaya pag may nagtutulak sa'yo na suluhin mo na lang yan, yung problema mo sa'yo na lang yan, walang makakaintindi sa'yo, then that is the deception of enemy for you. Ang laging plan ng lagi-lagi, ang laging ino-offer sa atin ng Lord at sinasabi niya lagi sa atin is to connect with our co-believers. Lumapit ka sa mga kapwa mo mananampalataya. Amen. And then number 3, sabi dito, Jonah became a spectator. Nanood na lang siya. Wala, bahala kayo dyan kung anong gusto niyo dyan. And ganoon din tayo, minsan kaya tayo nagiging, kapag ang isang tao hindi siya gaanong involved dun sa isang bagay, mas madali sa'yo na mag-comment ng kung ano-ano, magalit dun sa bagay na yun. Kasi hindi mo naman alam yun ang nangyayari, di ba? And then, tinanong siya ni Lord dito, mababasa nyo kanina sabi, But the Lord said, You have been concerned about this plant, though you did not tend or make it grow.
It sprang up overnight and died overnight. Parang sinasabi sa kanya ni Jonah ni Lord na, di ba binigyan kita ng halaman, nabuhay yung halaman ng overnight lang, isang araw lang. And then, hindi mo naman siya tinanim, hindi mo siya tinubigan, hindi mo inalagaan. Nung namatay, nagbigay lang sa'yo ng comfort, pero galit na galit ka na agad, affected na affected ka agad. And we can read here, verse 11, sabi, I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 of people who cannot tell their right hand and their left, and also many animals. Sabi ni Lord sa kanya, ikaw nga, may paki ka dun sa halaman na isang araw mo lang nakita, isang araw mo lang nagbigay sa'yo ng comfort. Hindi mo naman yan diniligan, hindi mo tinanim, hindi din sa'yo galing yan. Galit ka na. How much more me? These people are created in my image. Ako ang naggawa sa kanila. Bakit sinasabi mo na galit ka na nagagalit ka na nawala yung mga yung tao sa yon, tapos ay ako samantalang ako nag-create sa mga taong yan. Kaya makikita natin yung galit talaga ni yung galit ni Jonah sa pagkaligtas sa mga taga Nineveh is wala talaga siya sa lugar. Kasi kung si Jonah nga may paki siya dun sa mga ganong sa halaman lang, how much more ang Panginoon, ganun din yung kanyang paki sa lahat ng mga tao. Amen? Kung tayo nga minsan meron tayong care sa kagaya ko, meron akong care dun sa pusa ko. 'Di ba? Sa mga magulang, meron tayong care sa ating mga anak, sa mga wife and husband na may concern ka sa iyong mga asawa. Sa iyong asawa lang pala, hindi mga asawa. Sa iyong asawa, eh how much more si Lord? Si Lord mas may care siya sa iyo. Amen? Pwede bang iano natin dito? I hope na gawin niyo tong declaration and release this in faith. Sabihin mo sa chat, God cares for me. Amen? That God cares for you. And we are now in second to the last point natin. Sabi dito, God asked Jonah, if you care about plant, shouldn't I care about a whole city? Diba? Sabi niya dito sa John 3:16, for God so loved the world. Hindi niya silang sinabi, for God so loved Israel, or for God so loved Santa Catalina. But God so loved the world. He feels deeply about everyone because alam niyo kung bakit? Because you are God's creation. 'Di ba? Kahit nga yung mga pusa natin, mga alaga nating mga halaman, grabe yung care natin sa kanila, hindi naman tayo ang naggawa sa kanila. How much more God? Nagawa ka ng Lord. You are God's creation and then God cares for you. Amen? Naniniwala ba kaya na may paki ang Lord sa inyong buhay? Amen? And then we are now in the last point na gusto kong i-share sa inyo. Nakikita natin dito. Tandaan nyo yung pinat-chat ko sa inyo kanina yung word na prepared or preparation. Makikita natin dito, from Jonah chapter 1, sinabi doon na nag-prepare daw ang Lord ng great fish para kay Jonah. Chapter 4, sinabi din doon na nag-prepare si Lord ng plant. Makikita natin ng chapter 4, nag-prepare ang Lord ng worm, nag-prepare ng wind. Sometimes, may mga bagay na prepare ang Lord para sa atin, pero sometimes, bukod dun sa mga bagay na prepare sa atin ng Panginoon, sometimes God is preparing you. Amen? Na minsan nakala iniisip lagi natin na dapat mag-prepare muna ang Lord ng ganito, dapat magpadala muna ang Lord ng ganito, or bigyan niya muna ako ng ganito at saka ako gagawin kung ano yung gusto niya. Or kailangan mo nang gawin to ng Lord sa akin. Parang God has to prepare all of these things. Pero alam niyo yung pinaka-greatest preparation ng Lord sa buhay mo is pine-prepare ka mismo. Ikaw mismo, yung puso mo, yung kakayanan mo, yung kapasidad mo, na ikaw muna ang i-prepare ng Lord bago minsan maranasan yung mga iba pang mga bagay. And then this is our last point. Sabi nito, God not only prepares circumstances, He prepares us. Amen. Sabi ko nga dito, nag-prepare ang Lord kay Jonah ng fish, plants, worm, and wind. Pero alam niyo, ang pinakamalaking pinaprepare ng Panginoon is yung preparation niya dun sa puso ni Jonah. Na bakit pinaranas pa ng Lord itong mga tong bagay nito sa kanya? Bakit pinaranas pa ng Lord na maranasan ni Jonah na kainin na makadanas siya ng bagyo, kainin siya ng isda, na magkaroon siya ng
makita ni Jonah yung forgiveness na gagawin niya sa Nineveh. Bakit kailangan niya maranasan itong mga sitwasyon na to? Those hard situation, discomfort, pain. Because sometimes yung mga bagay na yon na pinagdadaanan natin is pine-prepare tayo ng Lord to be to be more compassionate and to be a more obedient follower. Amen. Sometimes pinapaalaw sa atin ng Lord na maranasan natin yung mga yon para ma-train tayo na mas magtiwala sa Panginoon. Amen. Siguro some of you can relate to this. Sometimes napapatanong ka, ba't kaya nadanas ko itong mga bagay na to? Pero sometimes, pinaprepare ka lang ng Lord. And sabi nga dun sa, yung, actually binabasa ko kasi yung sa Jonah chapter 4. And then merong isang theologian doon. Sabi niya, sometimes God may be preparing you for double usefulness through double trouble. Minsan pinaparanas ka ng dobleng hirap kasi gagamitin ka ng Panginoon ng mas doble. Minsan pinaparanas ka ng Lord ng double na pain or double na trouble because God is preparing you for a double blessing. Amen. So sometimes those things are just preparation for you. Pinaprepare ka lang ng Lord, and ito talaga yung time na magtiwala tayo sa Panginoon. Trust God in His process, and then hayaan natin na sa lahat na pinagdadaanan natin, all situation, painful man o hindi, struggle man o hindi, magtiwala tayo sa Panginoon. Then let us God. Tanungin natin ng Lord, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Lord, ano yung pine-prepare mo sa heart ko? Lord, ano yung kino-correct mo sa heart ko? Kasi makikita natin na pwede tayong, bawat isa sa atin, even pwede tayong gamitin ng Panginoon, pero marami pa rin mga bagay na kailangan pa rin ayusin sa ating character, sa ating puso, sa ating mindset, and everything that we know. Pero yun ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay na despite na hindi tayo perfect, ginagamit pa rin tayo ng Panginoon. Amen? And sometimes we just have to trust and to believe. Pagtiwala lang sa Panginoon that sabi niya sa Jeremiah 29:11, For I know, for you know the plans you have for me. Sa ibang version, you prepared o yung pinlano mo sa akin. Plans to prosper me and not to harm me. Amen? Amen. And I hope everyone, bawat isa sa atin is magtiwala tayo sa planong gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Amen. Praise God. Amen. Sige po, bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo muna ang bawat isa ay mag-open ng ating mga camera. Tayo po ay magpi-picture taking lang. Yan. Yan. Picture po tayo. Sige, one. Love Foster Ami. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Chapter 4, chapter 4. 1, 2, 3. Yun. Salamat po sa lahat. Thank you. Sister Ceres, kamusta po? Salamat po sa lahat ng ating mga kasama ngayon dito. Bye-bye, Matthew. Bye-bye po. Bye-bye. Kyle, bye-bye. Sister Ceres, ingat po kayo. Yo, ingat din. Salamat. Bye. Kayla, bye-bye. Bye na.